Okay. Take 2, action. Welcome nga pala sa pagbabalik ng Smokehouse Sessions podcast. Dito pa rin kami nag-i-smoke ng weed. May bagong dating nga pala. Banayad ang galaw na ito palagi. Banayad ang galaw, baby. Pinaka sa buong LA Pinoy rap. Ito yung pinaka-chill. Wala nang chill pa kundi hindi, meron palang chill pa sa'yo si Chiles. Pero super, mas chill ka pa rin. Chill ka pa rin si Ronald S. Yes. Banayad ang bitaw. Hey, it's nice to be here, man. What's up, Ronald? Astig. What's up, Kuya Mike? Kumusta? I'm so happy to see you all the time. What? More shrooms? I can't. Kumusta? Ayos lang, Kuya Mike. It's just like, life is, getting me all tough and shit, but If all we hanging in. sabi mo, if you say, life is a bitch, then fuck her in the ass then. You know what I'm saying? Wala lang. Laban lang. The word. You know, but Palag lang, palag. Palag lang. Palag. ano ka naman, palaban. Palaban, yan. no. Palaban yan. Si Reggie, palaban, hindi halata. Lagi ko na may binibit-bit na malaking bundok sa balikat. Pero ang dating, parang ano lang, buhangin lang sa balikat pag naglalakad. Pag si Reggie, ang nagbubuhat. Oh. Bubuhat lang niya yan. Baga, nararamdaman. Hindi nga niya alam na dala niya eh. Alam mo, parang, Oh. gaang dalita eh. Siya pala si Atlas. Aklas. Atlas? Okay, aklas na. Kyrie, gumagawa ng beat. California. Ano naman tayo, mapag-ganja hoops naman tayo, Kuya Mike. Ano ba sa mga hindi pa nakakaalam ng ganja hoops tsaka mga meta natin? Ano ba pwede natin ma-share dyan? Ganja Hoops ay komunidad na nag-umpisa sa mga taong mahilig at naintindihan ang relasyon ng sport sa cannabis, lalo na pag basketball ang pinag-usapan. Naging siya, konsepto na gawing pelikula na pag natapos at nakabenta, paghahati-hatian ng mga taong naniwala na kumuha ng NFT na yon. At sa mga taong miyembro ng Meta Hoops community na bumili ng court, may automatic na silang isa na nakatabi para sa kanila dahil sa... Isang buo. Yeah. Isang buo kami, 4,293 na buo. So, isa. Isa dun. Bitcoin. Well, it's not. You gotta understand the whole mechanics and how we built that community. I mean, I know you're just throwing random crypto names out there, But it's just to start a conversation. But it's a community. Like it starts with the community. Like Buon, hindi ko nga alam eh. Kaya, yes, it is. NFT. Like, Ask. I like it. I love it. Yeah. NFT. So it's like arts and like they sell that arts and then like behind that art there's like a community na magpa-partner sila na doon lang nagkakilala because of that NFT. And that NFT, it can branch out to other things. Like, could be music, movie, lawak na no. Yeah, but it's one community. Ito pwede kong invite na pag-usapan ko na ito kay Ken kanina kasi matagal na rin yan involved sa mga galawan natin. Na yung Ganja Hoops na strain, meron na siya sa Thailand. Also, there's a strain nga strain pala. pa. May strain nga pala yan sa Thailand. So, Kasi ang pagkakaintindi ko ito pa, nakalikom na ang strain na nabenta sa Thailand mula nung nagbukas kami. Medyo huminto kasi lumipat kami ng tindahan. But anyway, nung bukas pa siya, nakalikom na siya ng 30,000 pesos. So, yung community nito, nasa akin yung 30,000 pesos na paghanda ng maibigay, i-divide mo ng 4,293 pieces. So, kaunti pa siya, di ba? So, we need to really sell a movie for me to begin to find out a way how to pasa-pasa. So, ang importante ngayon, hindi doon pumokus sa makatapos ng pelikula project. at makapasok sa penetrate
sa mundo ng paggagawa ng pelikula. Kasi yung iba hahabol na yun. Hahabol na yung jersey, hahabol na yung t-shirt, hahabol na yung podcast, may YouTube, may Spotify, It's a may lot. music. It's a lot. Yes, It's a lot. So, Yeah. ano, Yun na yung tulong-tulong. pagtatanim, tatanim. Marcha. Pero ang dating doon, yung bumili, sila lang yung kasali. Sila lang yung aking naaalagaan. Sila lang yung may membership resibo. Yeah. Dahil resibo mo, paano ka kakabig sa movie Yeah. na to? Hindi ka naman kasali sa taong nag-umpisa na naniwala. So basically, hindi ka madadaya ng taong peking sumusuporta sa iyo kasi yung tunay na suporta may resibo. Ang iyo kanina ito, resibo na nga yung video yung ginawa mo, suporta mo yan sa ano. Pero sa punto ng aming pelikula, ito layuning volunteer na donation sa ating paglilinis. Pwede rin tong gawin na makatulong yung konseptong yun eh. But let's not go too far and too deep to it. But when it comes to Ganja Hoops, you already heard. It's a movie, number one. But before we finish the movie, may umusbong na damit, may umusbong na strain, may umusbong na Facebook, may umusbong na podcast, and it started as a paragraph of a movie. And some of the owners, Yung iba movie muna, tsaka nag-branch out yung mga, di ba, yung mga Some of fanboys the- ng Star Wars, di ba? Ito, baliktad, wala pa yung movie. So, ilan ang meron ikaw Pero- noon? I have one. Oh, you have one. Yeah, Plus, you I have a one. Meta Hoop court, so Yeah, you I have had- a yeah, free the one. Meta, So yeah. now you have two Oh, of that okay. officially, Yeah. right? So he has two. So ngayon, pag dinivide mo yung 40,000 plus na meron doon, i-divide mo sa 4,293, ilang pesos lang yun. So, yung It's dalawa niya still a times little 2. bit, yeah. Sabihin natin, wala pang 20 pesos or whatever, what not. But my thing is, meron na. Kailangan lang gabayan hanggang marami Kailangan na. lang mga anak. Mga anak ng mga Kailangan anak. lang mga anak ng mga Eh anak ngayon, ng wala, mga anak. ang sa maganda sa mundong to, walang persahan. Kasi mura din naman binenta yung ano, so yung mga taong meron nun, oh, okay, ang kulit nito may nangyayari dito Investment sila. I don't know. Investment. Yeah, I don't wanna call it investment because to me it's like you donated and you volunteered and you believe in the movement to do good. So reward na lang yung I-reward na lang yung, yung makukuha mata. mo. Yeah. Pero nakasupport It's a long game. It's like parang pan din siya, crypto din siya tol. Think about XRP. Lahat ng trip ko It starts with like cents and then like after 6 years, 7 years, it becomes like $1.50, $2. So sa amin, tumaas na rin yung value. Yeah, it used to be $10. It used to be 500 pesos ata, but not right now it's like 30. So, pwedeng may hawak nito. Pwede niyang ibenta kung gusto mo ibenta. makakahanap ng buyer. Kaso hindi ka na kunyari, nubos Hindi ka na mo yung member. share mo, hindi ka na hindi member. na sa'yo mapapapunta yung benefits ng yung may wala ka na resibo doon, lang. yeah. Kasi outside ng Ganja Hoops, kasi hindi ko alam ko. Yeah, so yeah, sa so, perspective ko, akala ko movie. It is. It's a movie, Oo nga, yeah. ngayon ko lang naiintindihan na isang part It's lang a yung movie community. na Part- yun. part- Parang lang bumili yung ka ng movie, stock yeah. ng movie. Parang gano'n lang. Parang dating. kumbaga, merong Hollywood So, may movie na share sikat, ka. tapos kukubra yun ng hundreds of millions. Kasali ka. Lahat ng mga nanood, wala. Wala. Lang. Tsaka kahit Nakakasali artista, wala. Isang beses lang nasweldohan. Walang royalty. Walang royalty. So dito, masang may-ari. Kung sino Every yung... time na may kita. Sinong may hawak nung nasa 4,200 at saka naging 4,293 deep shit yan, bro. Deep shit because now I'm 3 years into that and I love that I'm teaching and I'm glad that he could explain it. Yeah, bro. Because at the beginning, Walang makaintindi. You know, I never thought Ronald, actually when I introduced Meta Hoops NFT to Ronald, it took him a long time and I never thought that he would even be one of those who will jump in. Na-surprise nga ako kasi parang sa pag-propose ko, sa pag-pitch ko, pag-explain ko kung anong aming pakay, vision, mission, minsan nawawala na yung mga tao. So months later, biglang ito, kumatok na lang, pumili na lang ng court, bumili na lang. So tumatak pala. So may mga tao din palang Yung nakakaintindi. mga seeds, no? Oo. Dumadami rin siya. So ngayon, natutuwa ako kasi ayaw ko rin naman magsali ng taong hindi nakakaintindi tapos mamadaliin tapos ang habol pera. Parang, gusto kong maging overnight millionaire sa $10 kung tinaya. Sa mga gusto maging overnight millionaire, wala pong ganon. Wala pong ganon. So sa crypto, kaya na-scam ang mga tao dahil nagmamadali silang yumaman tapos napapapasok sila sa mabilisang galawan. Ito po, hindi ganon ang aming galawan. Ang amin po is, ganon din, tanim, trabaho, sakripisyo, paniniwala,
honesty, sharing. So these are the things that is dope about this movement, and you know, it's starting to be more pure. The more we move forward, I feel like the more it's getting more lakas, bilis, tunay, nahihiwalay yung yung paniniwala, mis dumidikit, you know what I mean? Didikit kami dyan sa movement kasi same frequency yung mga ginagawa natin dyan. Yeah, Yung pero yung lang, chiles natin. dahan-dahan lang ang movement na to. Hindi to yung movement na... Ito meron akong nakamit, men. Isang beses nasa ako parang flea market. Na nag-open Yeah, for open kami clothes. ng ganyan, di ba? So ngayon, tamang benta ako, chiles. Pero meron talagang istorya behind the chiles, eh. Yung story niya, na-explain ko dun sa isang tao na nakausap ko, trip lang. Tapos sabi ko kung bakit. Kasi sabi ko, nag-start ako ng clothing brand chiles para sa akin. Kasi parang, for example, drive ka, may nag-cut sa'yo, galit ka na. Diba? So ngayon, pag suot mo yung chiles, I'm the chiles, hindi ako pwedeng, DMG nga pala, hindi ako pwedeng hindi chiles. Kasi chiles It reminds me na dapat chumil ka lang. Mm-hmm. So, you know what I'm saying? Tapos sa isa yun. Tapos imagine mo, lahat ng tao nakaganon, we're striving for world peace. I like ang it. papunta. Yeah, see, You know what I'm saying? That's your story. Tapos right sabi there. nitong kausap ko na yun, it's not a brand, it's a movement. Pero sa akin, nung time na yun, hindi ko alam na movement. Kasi, di ba, ako lang. You don't see it yet. Nagbebenta lang ako, alam mo yun. Pero sa outside ng movement, tapos ngayon, nakita ko yung movement talaga. You know what I'm saying? Nakakakita ako. And yeah, it's gonna get- ganun pala yung movement. You know what I mean? Really moving shit. You know what I'm saying? And there's people that later I feel like they're gonna help a lot more, and they're just waiting for it to blow. Like there's people that got names. may ganun din. Kumbaga may mga pangalan tayong kasama na meron sila. Kumbaga makapagbigay sila ng tulong dito, mabilis ang ating mas mabilis yun. So may mga taong ganun pero walang kaso. Kumbaga to me it's like no pressure. Whoever gives the most here, you're gonna be celebrated here. You know what I'm saying? So dahan-dahan namin tong dinidiligan. Hindi na lang ako, marami dyan. May Archel, may Ryan, may Ronald S, may Kenneth May mga business... Amazing nga pala. Andyan na rin yun mamaya. Yeah. may mga business Smokehouse. may mga business owner din doon so Ngayon, like this community, right? Check this Yeah, out. There's a community, right? So that community, meron yung isang group na one, and then you can meet those people inside that community that you can have the same interest with. Kumbaga sa akin, pag meron akong pwedeng i-alley-oop na pagkikitaan, doon na sa mga may-ari ng NFT. Dang ko agad yun. Tangay na, inaliyop mo. Kahit di ako nag-basketballero. You know what I'm saying? So marami na rin ako nakilala doon sa loob ng Ganja Hoops. May so solid Even pa the Meta tayo. Hoops, yeah. May so solid pa to. So Nice yun, marami nice na yun. nakilala ko Nakita doon. nyo naman kung paano i-breakdown yun. Sa mga wala na nakakaalam, kahit 10 beses na interview, okay lang, breakdown pa rin, diba? Dapat mahaba. Intindihin nyo ako, 3 taon na, pabago-bago, kailangan ko mag-aral palagi. What if in 10 years? Di Yeah, ba? for Makita real. mo yun. 10 years, nandyan pa rin yan. Pero iba na yung kanya. Iba na yung project Shout out niya. sa yeah. mga Meta Hoops Court, alam nyo naman, Yeah. tuloy, hanggang Shout out sa malusog inyo. tayo. Let's go. Astig lang. Nandyan Kuya yung Mac, you mismo. get yours too. We'll make a Yeah, chillest court. definitely. You know when you paint a court, Lamig nun. you can donate painting a basketball court by supporting a metal. Yeah, and then the Meta Hoop has it's gonna paint 1,000 courts, right? 1,000 nasa 204 yeah. pa lang kami, tapos sa Meta Hoops nasa 50 plus. He got the people that paints the shit, bro. Like all those people that has the NFT of Meta Hoop, they have their own court painted in the fucking court. Like real sa basketball court tol yung ano yun nakapinta talaga like lapit, there's like pictures and all that. So like the content, like the catalog is like it's there. Yeah, and we're growing. And for me, I'm trying to attract bigger people to believe to turning our courts into metaverse. Halimbawa, yung court mo na binili, titulo lang yun eh. Bubuhayin natin ngayon yun. Na maging court. Yeah. So ngayon, habang nari sa LA ka, nasa Pilipinas ako, nasa New York, pupunta tayo sa court mo dahil meron kang ganap. Wala nang labasan ng bahay mo na para you hear and you. Nasa Matrix na tayo. No, later on is the anong tawag doon ko yun? Metaverse. Virtual reality. Is virtual They're already doing it metaverse, now, right? The video Yeah. games, all of that. So basically, that's it. Parang yung court ang binili mo, bubuhayin.
dadagdagan natin. Nakabenta na ako ng NFT ng bong. Picture lang ng bong. Pero yung bong, yung taong bumili, ang kapalit no, nakasulat sa kontrata, white paper. Ang nakalagay is, sa taong bumili nito, araw-araw sa isang taon, 365 days, may option kang dumaan sa tindahan para may libre kang 1 bong load a day. Kulit. Kung makakadaan ka doon. So, nakatabi na yung pang doon para hindi naman lugi sa binili. Pe-pressure man ng maayos para worth it, solid. Pero yung punto doon kasi, ang pinakapunto doon is, paano mo mapapabili ang tao na picture lang tapos happy? Yun yung secret. Paano mapapabili ang tao na kahit ano, na gusto mo mag-smoke? Ikaw, bumili ng bong. There you go, si Kenneth bought a bong. And the person who owns the court, na kung saan ang bong nakabilong, ibig sabihin, pwede si Ken pumunta sa court na yon gamit yung bong na to sa future sa VR. Yun lang, makakapasok ka na sa court, may entrance ka na, makakatambay ka na doon kasi, tapos pag kung ikaw may-ari ng court, kung binili nito ng $200, depende sa pinag-usapan namin, pwedeng $100 sa akin, $100 sa kanya, $100 sa akin, sa Beta Hoops, $100 sa court owner, hindi akin yung Meta Hoops, company rin yan. Ano kami, nagpe-pay ng 1,000 court. So sa amin yung kalahati ay sa may-ari ng court, tapos yung owner ng to na nangolekta nito, may 1,000, may 365 days daan sa tindahan pag nangangailangan, at pag tumaas ang presyo, pwedeng parang basketball cards, trade tayo, trade. Tapos, siya naman, he got a way to make it money too by flipping this and having Parang that. magpa-smoke ka. So, pwede rin yun. May mga ganong rules. So, bawat bagay may sariling rule na kapalit. Okay. So, halimbawa, ikaw may chillist, pwede mong gawin yung avatar na nagbabasketball na pag binili yung chillist na hoodie. May libre kang ganito, may ganito, may perma ka kay Take Me Higher na sombrero. May like whatever you could provide. Whoever, so that's why I feel like, you know what, I don't want to make the NFTs for people who own the courts. Let's say Kenneth said he already found a person that could make designs for NFTs that I could release in the platform. Then mas mabilis ang ating production ng pagpupush ng mga courts at may maraming options yung mga bagong taong magiging interested. Halimbawa fan ako ni Kenneth at saka naniniwala ako sa kanya. So, join ako sa kanyang community. Bibili ako ng NFT galing sa court niya kasi suporta na sa kanya. Tapos gusto ko yung kapalit. So, yung secret doon, pag bumili yung tao, dapat happy sila sa nabenta nila. That's it. It doesn't have to be about money. It could be like an entrance to your, every time you have a performance. It could be a free verse from Ronald S. A beat. It could be lumpiang linuto ng basta kung anong kaya mong ipalit. Pwedeng i-exchange. Ang nakakalito lang doon dahil ang palitan ng pera crypto, yung pangalan ng crypto, yun naman lahat pwedeng i-convert sa peso, dollars, yen. You know what I mean? It's like you could turn it to real money. You know what I'm saying? So it gets deeper, but I like it that we're touching the surface. Because it's not like, it's not like, itinuturo din talaga ito sa eskwelahan para sa mga bagong school ngayon. Kasama na sa curriculum yung mga... Si Jay-Z nagpatayo ng building para mag-financial literacy, which this is part of this conversation, para hindi maiwan ang mga masang tanga. Sorry, I'm sorry. Sa mga bagay na... Hindi naman kasi nila pinapalitan yung curriculum. No, like recently they start doing financial literacy class like as a class now like. Pero dati wala nun like. Pero syempre lagi ko sinasabi mag-ingat ang crypto sa wallet inaalagaan talaga yung wag niyong iwawala yan na parang Facebook na parang email lang or this you gotta guard it like you gotta have the praise and shit like because you could have billions in your account, you don't know your password. Yeah, I had that experience. Like, wala na yun, bro. Yung app, Kuya Mike, I had an app na nag-invest ako. There used to be a crypto. $400 yung pinakauna kong mistake, but never again, Yeah, it's like a crypto app. Careful. And then nagsara yung app. Man. So, Scam! Scam. No, there's a lot of that. Yeah. You gotta be careful. And syempre you gotta ask. Always, you always gotta do your own research. You always have to research.
So sa akin maganda kasi ang mga kasama ko, kagaya ng mga may-ari, kaya nila akong kulitin rekta. Ano ba nangyayari sa amin ngayon, ha? So, yun to, ha? What's going on? Yes. So, kaya okay ako dahil naaalagaan ko sila. Ngayon, ang nangyari doon, may oras ako na konti lamang sa mga taong wala nun. Dati, ang oras ko para sa lahat. Minsan nga para sa taong hater ko pala Hindi pala tunay na So, hinimay ko na kung sino yung mga tunay by when I discovered what the NFT and how to bring communities together. Gusto ko to. Kasi yung maniniwala sa akin at pumusta sa kabayong to, ipapanalo ko, icha-champion ko, magbabaakbak, hati-hati tayo sa mga bagay na palalawakin natin hanggang matutunan din nila kung anong para sa kanila, para matayaan ko sa kanila, para lahat ng komunidad nito umani sa maganda mong idea. Pero pag pangit ang idea mo, papayuhan ka muna namin na, hoy, bago muna kami pumasok dyan at magbigay ng kung ano-ano, ayusin mo muna yan. Maganda yun. At least malalaman mo kung paano yung gagawin mo para lahat kami pumasok din dyan. That's what I'm saying. If you keep thinking it forward, what's the outcome of all of this? You know what I'm saying? That's what Everybody wins again. Facts. Everybody wins again. Facts. There's no pressure. There's no pressure to join. There's no pressure to give. There's no pressure. May mga plays na lahat mananalo. May mga plays din na isa lang yung panalo at isa lang yung talo. Pero ito, lahat panalo. Yes. Yun yung malupit na play. You know what I'm saying? Kahit nga ang hater na bumili ng NFT, pumasok, Kasama pa rin. nagpanggap, umaani pa rin. Umaani pa rin. Bawal lang siya lumabas na siya ay langis sa tubig. Kumbaga, Lurkers lang. and collect. At least he bet the money. Yeah. And May he onting believed. 50% na Kasi ang mga hate, ibubulong-bulong dyan. Hindi Pero pwede meron pala, makarating Hindi pwede makarating magiging awkward. Ikaw pala yun, ha? Ikaw pala yun. Hindi ka. Observer ka ba? Hindi ka observer. Kumbaga, lason ka pala sa loob. Masid ng may Bacteria ka pala. Again, they invested, so... They invested, but the bacteria, they're killing it. It's easy to take it away. It's like, yo, here's your... Kabuti lang ang makakatalo sa mga bakterya na yan. You know what I'm saying? Punjay. Hindi ka na ma-apektuhan ng It's almost like, I feel like, in a way, it's like, kung may Mark Zuckerberg sa Facebook, ako naman sa Meta Hoops yung person sa likod. So, gusto kong ma-inspire na makita mo yung sayo. Makita ni Ken sa'yo, dahil kami naman yung susuporta, para rin kami, tagatulong din ng anong ikakalat. Anong ikakalat na anong susuportahan, anong maabangan, ano yung kailangan mo sa amin. Kasi bawat galaw ng halimbawa, gumawa si Ronald ng album. Ang ganda ng album. Lahat Just I have one coming soon. Vlog ko na, coming soon, yeah. Gusto niya yung kita ng albums kasama sa lahat ng naniwala sa album. So tayo, aarangkada sabihin niya, naglabas siya ng 1 million NFT, bawat isa, isanda. You know what I mean? And then we bought it. Now every time the YouTube makes, the song makes, the Yes Silence, he'll tell us that he made this money and he'll give us the thing. What we would do, kung kanta din natin yun, i-share natin si Ronald. Para pumaldo si Ronald. Baka tulong na sa kanya, meron din tayong, so you know why? Because back in the days, I would get support from Kickstarter, GoFundMe, whatever. Ang nangyayari doon, nagbigay sila tapos ikaw sumikat na tapos minsan naiwan mo na yun, nakalimutan mo na. So, hindi sila kasama na. Ngayon, mawawala sila, maiiwan, magagalit pa, magtatampo pa. So, sa disenyong to, kasama na hindi mawawala, lalo na pag napatikim mo na may kita din pala sila tsaka sa pagsuporta nila may kita pala. Yeah. Sa pag-share pala nila ng music na album na linabas mo dahil meron akong NFT mo, meron din pala ako. Yeah. You know what I mean? Not only I'm a fan, but I'm also making off my fucking favorite artist. And you know what I mean? How fucking healthy is that? And it's again, parang produkto lang din siya, parang damit lang din siya. Like, bumili ka, meron kang product na yun. Parang damit mo rin. Pag binili nila, meron silang chiles. O, pag meron silang NFT, meron din silang NFT na product. Diba? So, ang utak mo natakbo na. Gago, kina-crank up nga yung utak ko. Sabi ko, fuck, ang dami mo pwedeng gawin dyan. Music, Jesus. Yeah, exactly. That's what I'm saying. It's unlimited. So, whatever you could think of, you have to kind of like... And you can also make your own NFT and sell it.
Kasi album Yeah. din, bro. Hindi, pwede kang gumawa ng sarili mo. Like, hindi lang ganja hoops. Like, you can make your own shit. Like, Exactly. You Think can of do your that. own. That's you should be thinking that first Yeah. and foremost. making your own. Kumbaga, bet on yourself first and have everybody joining that, and then knowing that you got everybody's support now because they believe, because we have also partial of your move. Or it doesn't have May to be that. royalties kayo. Pero yun yung maganda, pero kahit hindi walang royalties, man. Tory Lanez, nagbenta siya $1 million in 1 minute. Tigbo $1 lang ng isa. 1 million piraso ubos. Ang ano lang yung When was this? this was like a few years back when Few years NFTs back. was just first Oh, cracking out. yung nagkuhan pa lang. Yeah, but the thing with that is walang kapalit. Kumbaga ang kumita, ang umani lang si Tory Lanez. Si Tory Lanez lang. Ayun yung backfire. So, ang ayusin doon, sana naman may kapalit din yung fans. Ngayon sa mundong ito, meron ng mga kapalit yung fans. May Or- mga barya na yung fans. Yeah, you can also... May royalties na yung fans. Like, kunyari, damit nga, yung damit mo, sige, bilhin ko tong kuan mo, chiles na NFT mo, but samahan mo na isang shirt. So, parang meron silang something. Physical shirt din. May physical shirt din sila. Yun talaga. Yun ang Break time muna maganda. tayo mga kapatid. Pagbabalik tayo. Namsayang. NFT I like it, I like NFT it, na I like it. naman. Financial literacy lessons here Come on, at Smokehouse. Kanina ko pa napapansin si Ronald, ang glowy niya sa akin, man. Glowy, you know? Wala, tol. Putang na nababakla ka na naman, Reggie, ha? Likas papaya yan, tol. Glowy. DMG nga pala. Welcome, bro. Is it the fucking shrooms? Or ano? Shrooms ba yun? Nagiging rainbow na yata yung tsura ko sa'yo, tol. Mga nagre-rainbow na ako sa'yo, gumagalaw na ba? 2-minute break tayo. Ano tayo, director tayo eh. Director. Habit yun. What's up, boys? Ito. What's up, bro? I'm on shroomies, so that shit going crazy right now. I'm on shroomies. Hindi ba yung nakikita So, ngayon nagsara to. Nagsukulong na si Reggie. Disclose down, nagsara to, naglipat ang pwesto. Oo, lipat. Bagong mas maliit, mas magandang okay place. May online pa rin naman business. But it's almost like, I look at that as almost like it's just a gateway for when the Philippines open.